So, eto nga guys, yung actual na paggawa ko ng binangkal. Ready ko na kasi yung kaibigan ko gumawa siya pero hindi siya satisfied. Failed siya. Kaya gagawin ko to for her para alam niya. Eto na yung actual na 4 cups ng flour. Plus add half cup of cornstarch. 1 cup of white sugar. Actually, hindi ko siya in-exact na 1 cup kasi matamis po siya. Depende na lang po sa taste nyo. 1 teaspoon salt. 1 spoon baking powder. 1 spoon yeast. Actually, wala ito sa iba na tinignan ko sa YouTube pero nag-add ako nito. Kasi pampasarap din po siya sa gaya ng paggawa ng tinapay. Na-try ko na din to first time na nag-try ako, pero masarap siya. So, I add 1 spoon yeast. Half cup milk powder. I-add muna natin yung mga dry ingredients. And then, mix. I-mix natin mabuti. 2 medium size of egg. 2 medium size of egg. 2 spoonful of oil. 1 glass of fresh milk. And then mix. Mix po natin siya mabuti. Hindi po tayo gagamit dito ng water. Yung milk lang po ang mag-moist doon sa ating binangkal flour. Gawa tayo ng dough. So, ayan. Ginamay ko na. Di bale, nag-gloves naman po ako. So, mukhang kulang pa yung milk niya. Mag-add pa ako ng 1/4 cup. Kasi hindi pa siya gaanong basa. Yeah, then mix ulit. Ayan na guys, okay na yung dough natin. Wala na siyang powder na makikita. Ito ang ating sesame seeds. Gawa na tayo ng ball. Kailangan hindi masyadong malaki. Dapat katamtaman lang po. Kasi aal pa siya konti. Ganyan lang siya. Tapos, i-coat natin dito sa sesame seeds. Ayan. Same process lang po. Same process lang po. Pag na-coat natin sa sesame seed, gawin po natin ulit ng ganito para po kumapit ang sesame seed sa ball. Okay. Then, do the same process. Bilog lang ng bilog. Then, coat sa sesame seed. Ayan na ang oil natin guys. And ang apoy po niya, ganyan lang po siya kalakas. Medium heat. Ayan guys, nakalutang na siya. Waiting na po tayo para bumuka ang ating binangkal. Bilatkal daw, sabi ng kasama ko. Pag bumuka siya, wait natin siyang mag golden brown. Tapos hanguin. Enjoy eating binangkal guys. Tapusin ko na tong video na to kasi may work pa ako.